What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit huwag kang like ng post ng isang babae. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I'm currently uploading videos about dating and relationships, mainly about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mo maka-attract ng isang feminine na babae, yung loyal, loving, supportive, yung babaeng tutulungan ka o mas pagagandahin o i-multiply o i-amplify yung current lifestyle mo ngayon, then you want to be more masculine. So, sakto, andun ako sa journey ko to be the best masculine version of myself. So, sinishare ko sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa ko, yung mga natutunan ko based on my experiences para makatulong din sa inyo. So, kung gusto mo nang kung interesado ka sa mga ganung topics, then subscribe to my channel dahil almost daily or weekly meron akong uploads dito sa YouTube channel ko na to. So, balik tayo sa topic natin ngayon. So, bakit ba wag kang like ng post o stories ng isang babae? So, ang pinakaano lang noon is nagsasayang ka lang oras mo. Yun lang yun. Yun lang talaga yun. Kaya di ko kayo pinagla-like ng pictures o pinagla-like o pinag-e-engage sa social media ng babaeng type mo. Kasi nagsasayang ka lang talaga ng oras mo. Kung feeling mo mapapansin ka niya sa ginagawa mo, hindi ka niya mapapansin, Koys. Hindi ka niya mapapansin kasi sobrang daming nagbibigay sa kanya ng cheap validation sa social media. Kaya kung ang paraan mo para mag-first move ay mag-like ng post o stories niya para magpapansin sa kanya, walang kwenta yan. So magiging numero ka lang sa paningin niya. Alam mo yung notifications na lumalabas, yung 25 people like your post, andun ka lang sa 25, walang pangalan mo. Isa ka lang statistics. Okay? Isa ka lang numero. Kasama ka lang sa analytics statistics niya. Okay, kaya walang kwento yung pagla-like mo ng pictures niya, walang kwento yung pagla-like mo ng stories niya. Alright? Kaya hindi necessary na kasi may nagtatanong sa akin, okay lang ba na i-like yung stories o yung pictures niya? Ang sagot ko doon is hindi. Kasi kung palagi mong ginagawa yan, it can actually kill attraction dahil pinapakita mo na masyado kang available at predictable. So, medyo laliman pa natin. Ganito kasi yon. Bibigyan ko kayo ng tatlong rason kung bakit huwag na huwag kang magla-like ng stories o post ng isang babae, lalo na kung you are trying to, yung parang pinopormahan mo siya. Gusto mo siyang pormahan. Okay, medyo mababa yung ilaw natin. Taasan natin ng onte. Yan. So again, bibigyan ko kayo ng tatlong rason kung bakit huwag na huwag kang magla-like ng post o stories ng isang babae at bakit ito pa yung magiging dahilan kung bakit mo to turn off siya sa'yo. Okay? Number 1, ang 1-2 punch sa attraction ay anticipation at uncertainty. Mas mataas ang attraction level, mas tumataas ang attraction level ng isang babae kapag hindi siya sure kung ano ba yung nararamdaman mo sa kanya. So, kung palagi mong nilalike yung stories niya, you provide her immediate validation and certainty of your interest. Dahil nabigyan mo na siya agad ng validation at certainty, nabigyan mo na agad siya ng attention at validation, wala na siyang gagawin pa para makuha yun sa'yo. Okay? Kasi binibigay mo naman ng libre. So ano pang kailangan niyang gawin? Binibigay mo to ng libre kahit wala pa siyang binibigay na investment pabalik sa'yo, kahit wala pa naman siyang, alam mo yun, wala siyang binibigay na time, energy, and money sa'yo. Okay, wala pa siyang investment pabalik sa'yo. And binibigay mo lang yun palagi ng libre. At lahat ng binibigay ng libre ay walang value. Okay, paano niya i-value yung ginagawa mo? Okay? So, next, it makes you too available. Okay, masyado kang nagiging available kapag sinisignal mo sa babae na palagi kang available. It reduces the amount of time a woman spends thinking and missing you. Okay? Hindi mo siya binibigyan ng space in order for her to think, to fantasize about you. And again, the most sensitive sexual organ of a woman is her brain.
So, kung hindi ka gumagawa ng space in order for her to think and miss you, hindi nagmamarinate yung attraction niya sa'yo. Hindi tumataas, hindi siya nagkakaroon ng deep emotional attachment, hindi siya nakakaramdam ng maraming feelings about you. So, hindi tataas yung attraction niya kapag masyado kang available, kapag hindi mo siya binibigyan ng space in order for her to think and fantasize about you. So, when you are too available digitally sa social media, you deny the woman the opportunity to wonder kung anong ginagawa mo, sinong kasama mo, o kung kailan mo ba siya kakausapin. Okay? And that's the best way in order for a woman to get attracted and obsessed sa'yo. If you make her think about you. Kasi the more she think about you, the more she feels. Okay? Kaya gusto ng babaeng nag-i-imagine, nagpa-fantasize kasi it makes them feel good. So, you also show, again, kapag masyado kang available, you also show na wala kang ibang ginagawa sa buhay mo. Kasi, like ka ng like. Kakapost lang yan, nilike mo na agad. In which it signals lack of direction and purpose. Kung ikaw ay isang lalaki na walang direction at purpose at na ano yan ng babae, na parang na ano yan, bakit kaya palaging available to? Wala ba siyang ginagawa sa buhay niya? That's the biggest turn off. If you lack direction and you lack purpose sa buhay mo, that's the biggest turn off ng isang babae. Kasi paano kanya makikita as a leader? If wala kang goal, if wala kang mission, wala kang purpose. Okay? Para maging leader ka, you need to have a destination. Kasi nga, li-lead mo ikaw yung magli-lead. Paano ka magli-lead kung walang direction? Kung walang purpose, kung walang goal, kung walang mission? Plastic bag ka lang sa buhay mo na kung saan ka dali ng hangin, walang direksyon. Okay? And lastly, it can be seen as approval. Kapag lagi mong nilalike yung mga stories o post ng babae, it can be seen as approval seeking. Okay? Ito yung pinaka-common sa lahat na ginagawa ng mga lalaki. Nilalike nila yung picture, hoping na bigyan sila ng babae ng attention at validation. So yung ganun, ilike ko nga tong picture niya, baka sakaling ilike niya rin ako. I-like ko nga yung picture niya, baka sakaling mag-message siya sa akin. I-like ko nga yung picture niya para mag-first move siya sa akin. So, in which, baliktad. Babae dapat yung like ng pictures mo. Okay? Babae dapat yung nagbibigay sa'yo ng mga small hints. Ang tawag doon is yung mga handkerchief drop. Okay, yung mga small signals na gusto niya kunin yung attention at validation mo. Hindi dapat ikaw yung gumagawa nun. Okay? Kasi kung like ka ng pictures ng babae, hoping na bigyan ka niya ng attention, hoping na mag-first move siya sa'yo, na gusto mo na mapunta ka sa radar ng babae without having the courage to actually make a move in person, in reality, ang nangyayari lang, mas lalo lang na hindi ka nila papansinin dahil kasama ka sa mga average guy na gumagawa nito. Alam mo ba kung ilang likes o ilan yung nagpapapansin sa kanyang mga lalaki? Kapag like ka lang ng photos niya, nagsasayang ka lang ng oras mo kasi hindi ka niya mapapansin. Hindi ka niya mapapansin. So, constantly liking her post will make you look like a fan or a follower instead of a leader. Hindi ka niya makikita as someone who can lead her. Hindi ka niya makikita as someone na leader. And yun nga yung kinikrave ng babae sa panahon ngayon. Dahil sobrang daming lalaki in our digital era na nagiging emasculated o hindi na nagiging masculine. Mas nagiging feminine pa kaysa sa babae. Mas nagiging malambot pa kaysa sa babae. Alam ko yun kasi ako din. Ako din dati. Kaya nasa journey ako ngayon para tanggalin lahat ng mga alam mo yun, mag-transform to a insecure, torpe, nice guy into a confident, masculine gentleman. Okay?
So, kung palagi kang nagbibigay ng engagement sa social media niya, you are no longer a mystery because you are predictable part of her notifications. At masakit pa doon, hindi pa lalabas doon yung pangalan mo. So ano ba dapat ang mas tamang gawin kaysa mag-like ng post o ng pictures niya or ng stories niya? Tatapatin ko na kayo. Makinig kayo mabuti kasi ito talaga yung secret sauce na kailangan nyo malaman. As a man, hindi ka dapat nadidistract sa social media. Social media is a feminine world. Fantasy. Di ba kayo nagtataka sobrang gaganda o sobrang, alam mo yun, best foot forward lahat ng tao sa social media. Kahit naman ako, ganun ginagawa ko, pinapakita ko sa inyo kung majority na pinapakita ko sa social media is kung ano yung mga magagandang nangyari. Okay, in which in reality, it's, law of, alam mo yun, yung taas-baba, law of rhythm. Hindi palagi nasa taas, meron din mga downsides, mga mas baba. Okay? Ang pinapakita sa social media, puro good side. Walang bad side. So, fantasy, saan lang ba yung puro good? Saan lang ba yung puro maganda? Di ba? Sa fantasy world lang naman talaga nangyayari yun. In which in reality, sa buhay, merong mga good side, merong bad side, may good and bad, may best and worst. Kokonti lang dito yung authentic sa social media. Okay, kung gusto mo ng authentic, genuine interaction, wag mo sa social media gawin. Gawin mo outside. Touch some grass. Okay, lumabas ka ng bahay mo. Doon ka bumuo ng connection at hindi sa social media. Social media is just a fantasy world. Okay? Kaya nga nakaka-addict mag-doom scroll eh. Kasi feminine. Okay, ang feminine energy, it heals you. Okay? Ini-heal ka niya. It makes you feel good. Anything that makes you feel good is feminine. Okay? It makes you, again, ang feminine energy, hindi masama yan. Nagiging masama lang yan kapag tumatambay ka dyan. Okay? Kapag sumusobra ka dyan. So, bilang lalaki, you want to enhance more your masculine energy. At hindi mo magagawa yun kung palagi kang nasa social media. So, lumabas ka. Okay, do some masculine things. Do things that will make you proud. Challenge yourself. Okay? So, instead of you liking her pictures, instead of you doom scrolling sa social media, you should be focusing on your own mission and purpose. So, the masculine energy is defined by action and penetration. Instead na i-like mo yung story niya, which requires zero risk. Zero risk. Walang challenge. Ang gawin mo is mag-message ka o kausapin mo na lang sa personal. Yun na lang gawin mo. Kausapin mo sa personal, check mo kung gaano kataas yung interest level niya sa'yo, ayain mo lumabas. Kumbaga, you should require something from her. Hindi yung bibigyan mo siya ng attention at validation nang wala pa siyang ginagawang maganda sa'yo. Kaya importante na alam mo yung modern ligaw by doing attraction inertia. Gagamitin mo lang yung phone mo to set up meetups. Okay? Hindi para magsayang ng oras at bigyan siya ng low-value digital validation. Tandaan mo, kung interesado sa'yo ang babae, siya mismo ang maglalagay sa sarili niya sa radar mo regardless kung ilalike mo yung post niya o hindi. Okay? Siya mismo yung pupunta sa space mo. Siya mismo yung papasok sa mundo mo. At hindi ikaw yung papasok sa mundo niya. So, in order for you to do that is make your world self-sustainable. Make your world attractive enough. Make your world interesting enough para maka-attract ng maraming tao at babae na gustong pumasok sa mundo mo. In that way, ikaw yung may control. Hindi mo kailangan maghabol, hindi mo kailangan mag-please ng ibang tao para papasukin ka nila sa mundo nila. Ikaw ngayon yung nagka-qualify kung sino yung pasok sa mundo mo, kung sino yung mga gusto mong kasama. Be the leader. Be the king of your own kingdom. Have a self-sustainable life. So, kung ikaw ay lalaki,
na gustong mag-transform this 2026, nasawa na maging insecure, torpe, nice guy at gusto mo mag-transform into a confident, masculine gentleman, then you might want to check yung group coaching community na ginawa ko this 2026. Kung gusto mong maging confident, masculine, at magkaroon ng feminine, yung loyal, loving na girlfriend this 2026, then gusto, makakatulong sa'yo kung sasali ka dito sa group coaching community na ginawa ko. Ang tawag ko dito is yung The Man Cave, in which dito is i-improve natin yung masculinity mo, or i-achieve natin, sabay-sabay natin i-achieve yung best masculine version natin this 2026. Andito na lahat ng masculinity plus dating programs ko dito na nakatulong ng almost 1,200 men last 2025. So, magkakaroon ka na dito ng access sa lahat, okay? Sa lahat ng programs ko. At meron dito mga weekly calls, group coaching calls. So, kung naghahanap ka ng group coach o group coaching, para may mag-mentor sa'yo, para magkaroon ka ng accountability sa mga gusto mong gawin this 2026, then you might want to check yung Man Cave. Andyan sa link sa description box or nasa bio ko, check mo, or nandyan sa comments. So, check mo na lang. So, yun lang. If you want to know more, or if you want to watch more videos, ito, nagsuggest si YouTube dito. Ibig sabihin, ito yung video na sa tingin niya makakatulong sa'yo based sa mga past videos na pinanood mo. Ayan, ginamit niya yung algorithm niya dyan. So, sure ako makakatulong sa'yo yan. So, yun lang. Hopefully, to see you on the next one. Like, comment, subscribe kapag nagustuhan mo itong video na to. And I'll see you on the next one. Let's go. Chicken out. Wow, 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 wow.